nakahanda po akong magpakulong. Kung kinakailangang maaresto po ako, wala pong problema. Kung ito po ang kabayarang hinihingi para ipagtanggol ko ang katarungan at ang pambansang kagalingan at ang interes ng mamamayang Pilipino, sana man lang may ninakaw ako. Sana man lang kasama ko sa mga mandarambong. Mga nabanggit na yung mga pangalan nila. Ang isa ay si Martin Romualdez. Ang pinagdalhan ng mali-malitang pera. Ako po ang ibinibintang nila sa akin ay salaping pantulong para sa kampanya para ako ay manalong isang senador. Mga kaibigan po na pribado at sarili lang pera ang kanilang itinulong sa akin, baka sakaling manalo nga po ako at nanalo nga po. Hindi ko na po ipaliliwanag ang technicality kung paano nila inimbento ang isang gawa-gawang asunto laban sa akin. Tingnan po ninyo kung sino pa yung nagtatanggol at tumutulong para sa ganon, matukoy natin kung sino ang may kagagawan ng pinakamalawak, pinakagarapal na pandarambong sa kabambayan, siya pa ang inaasunto at siya pa ang pinagbabalakang arestuhin. Hindi ba katungkulan ng ombudsman ang sila ang humanap, umusig at parusahan ang lahat ng may kagagawan nito? Bakit ang ombudsman ang nagagalit sa akin? Hindi ba dapat tulungan pa nila ako? Sapagkat iisa ang layunin namin. Ginawa po nilang politika ang lahat ng ito. Ang mga asunto po na sinampa laban sa akin ay nagsasaysay ng kwarta pero hindi nagbabanggit ng korupsyon. Nagsasaysay ng halaga ngunit hindi binabanggit ng ill-gotten wealth. Ipinipilit na iugnay ang public office ngunit walang binabanggit na abuse of public office. Naglulubid ng mga chismis ngunit walang ebidensya. Naglulubid ng naratibong pampolitika, ngunit walang binabanggit na elemento o sangkap sa mga krimen na kanilang gawa-gawa. Yun po ang nakapagbibigay po ng malaking kalapastanganan sa ilalim po ng mga batas na umiiral sa ating bansa. Hindi ba sinabi natin, bawal ang bend the law? Ayun. Don't bend the law. Paano naman kasi? Isa naman kasama ko doon sa bulwagan sa Senado, bigla na lang nagsalita. Sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Sumagot naman yung kausap. Tinanong kasi siya kung tama yung sinasabi. Ang sabi niya, yes sir. Mga kababayan, uulitin ko po ang aking pagsaludo sa inyo, ang aking paggalang, ang aking pagpapasalamat sa ipinakita ninyong pagsuporta at pagmamahal sa akin at sa mga bagay na ipinaglalaban nating lahat. Ang katarungan, ang katotohanan, ang pananagutan at ang katarungan. Huwag po tayong maghiwa-hiwalay. Ang sabi nga natin, we are one. We are one.
We are one. Maraming salamat po sa inyong lahat. Alright mga kababayan, so gawa natin ng reaction video and also magbigay din tayo ng ating personal opinion, no? Dito po sa naging pahayag ni Senator Dante Marcoleta dyan po sa EDSA, no? Siya po ay nagsalita na patungkol nga po dito sa kanyang kinakaharap na kaso, no? Ito nga po yung plunder case na ikinaso sa kanya at anytime na pwede siyang hulihin, no? So medyo magulo lang kasi nung nakaraan wala naman daw warrant of arrest laban sa kanya, pero may mga lumalabas di umano na pwede na siyang hulihin anytime soon. So medyo magulo yung mga impormasyon na kumakalat sa social media, kaya maging mapanurit, maging maingat po tayo, no? Pero dito nga po sa naging speech po ni Senator Marcoleta ay ipinahayag niya na po yung kanyang kahandaan, no, sa anuman ng mangyari at sapitin ng isinampang kaso laban sa kanya. So handa siyang magpakulong alang-alang po mga kababayan sa kanyang ipinaglalaban, no. Ito nga po yung katotohanan na mailabas, no, yung mga tunay na salarin at mga mastermind sa likod po ng flood control scandal. At kung maalala po natin mga kababayan, ito pong si Senator Marcoleta, siya po yung kauna-unahan o isa sa mga tao talaga na nakita ko talaga personally na talagang siya yung nakita ko na dedicated, no, sa kanyang pag-iimbestiga at pagtindig dito sa mga taong nasa likod ng maanumalyang paggamit sa flood control scandal, no. So personally para sa akin, siya yung nakikita kong very eager talaga, no, na mapanagot itong mga tunay na nagkasala. Kasi kung maaalala ninyo, siya yung unang naging chairman ng Blue Ribbon Committee, no. At kanyang inumpisahan agad yung issue nga po ng flood control. Then after that, nawala po siya. Siya ay napalitan ni Ping Lacson, no? At sa muling pagbabalik niya bilang, kung maalala nyo, nagkaroon ulit ng Blue Ribbon Committee last time, no? At napunta sa kanila during their majority time, no? Kay SP Alan Cayetano. Siya din po yung nanguna, no, bukod kay Senator Pia Cayetano, siya po ay tumulong, no, na talagang ano talaga siya, very aggressive talaga siya pagdating dito sa mga taong gustong mag-testify, lalo na sa 18 ex-Marines na nagpakilala at nag-under oath po, no, na sila ay magte-testify at magbibigay ng kanilang mga kaalaman, nalalaman, ebidensya laban nga dito sa mga taong itinuturo at dinadawit nila dito sa di umano'y pagdi-deliver ng mali-malitang pera. So mga kababayan, nakakalungkot kasi isa si Senator Marcoleta sa mga taong talagang naninindigan na mapalabas talaga yung katotohanan, no? Unlike sa ibang senador na parang, alam mo, parang wala lang, parang hindi alam kung ano, parang may something na parang bakit hindi sila nagkakaisa, na ito yung hinahangad ng taong bayan na malaman yung katotohanan, pero bakit naging divided sila sa Senado pagdating dito sa usapin ng flood control scandal. Imagine ninyo, simula nung nalipat yung majority kay Senator Alan Peter Cayetano, di ba parang nagkagulo yung Senado, di ba? Ang daming mga issue ang talagang nangyari dyan sa loob ng Senado. Kesyo may threat, kesyo yung mga nangyari mga shooting ay isang stage lang. So alam nyo yun, napakaraming nangyari nung panahon na sila yung nasa majority, at itong pagbubukas ng flood control scandal ay mas lalong naging intense, no? At kala nga natin mga kababayan ay magtutuloy-tuloy na to until yung time na magdadao sana sila dyan din sa EDSA yun ng Blue Ribbon Committee. Kaya lang ito ay naunsyame dahil hindi nga pinayagan daw itong events place, no, na mag-held, no? Although meron na silang napag-usapang kontrata, pero ito ay hindi natuloy, kaya ito ay naging parang
press conference na lang or press briefing na lang ng 18 ex-Marines at nung iba pang bagong magte-testify, no? At dito nga nakita nga natin na grabe yung mga tao na iba pang mga personalidad yung nadawit dito sa pagdi-deliver ng mga di umano'y pera na nakalagay sa maleta or yung mga paper bag. So grabe, no? Imagine ninyo bilang isang mamamayan na nagbabayad ng buwis tax na talagang wala tayong control dyan eh. Talagang matik yan eh na meron tayong kaltas, meron tayong binabayaran sa araw-araw nating pagbili sa grocery. Lahat ng kilos natin, lahat dito ay binubuwisan. Mga may bahay, may mga property, may mga taxes tayong binabayaran, di ba? Kung hindi man everyday, monthly, meron din tayong binabayaran yearly. So imagine ninyo yan mga kababayan, lahat ng kilos, lahat ng galaw natin ay lahat may tax. Lahat tayo ay nagbabayad. Kahit ordinaryong tao ka lang, ikaw ay kabilang na nagko-contribute sa ating mga tax. Wala naman tayong problema, hindi naman tayo against sa pagbabayad ng buwis. Pero gusto naman natin no, na yung binayad naman nating buwis ay mapupunta talaga sa tunay na pangangailangan ng ating bansa at sa mga kababayan nating higit na nangangailangan kesa sa atin. Yung worth it ba yung pagbibigay mo at pagbabayad mo ng buwis na someday kapag ikaw naman yung nangailangan, magagamit mo naman din. Hindi kagaya ng mga nababalitaan natin na ilang taon silang nag-contribute, nagbayad ng kanilang mga contribution pero at the end of the day na sila ay nangailangan, hindi nila magamit or hindi makover yung gastos na kinakailangan nila. So imagine ninyo yun mga kababayan, 'di ba? So ngayon nga mga kababayan, nakita niyo naman na nagsalita na si Senator Dante Marcoleta at handa nga siyang magpakulong, no? Alang-alang sa kanyang ipinaglalaban. Kaya dito mas lalong tumaas ang aking respeto sa kanya at paghanga dahil wala siyang uurungan eh. Kumbaga alam niya kasing tama yung ginagawa niya, tama yung sinasabi niya, kaya siya ay naninindigan. At narinig niyo naman na yung sigaw ng ating mga kapatid na Iglesia na ni Cristo na hindi sila papayag, no, na si Senator Dante Marcoleta ay mahuli o makulong, no? So hindi sila papayag. So ito yung malaking problema natin mga kababayan ngayon na kung sakaling si Senator Marcoleta ay arestuhin, hindi na natin alam kung ano yung mga susunod na mangyayari, na ngayon ay siya ay nagsalita na at nalaman natin, no, na hindi katanggap-tanggap sa ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo yung ginagawa ng gobyerno ngayon sa mga taong gustong magsalita. No, imagine niyo yung mga placard na nakasulat sa kanila, bakit si Marcoleta ang ikukulong, hindi naman siya yung mandarumbong, kayo yung mandarumbong, parang ganon. So wala man silang pinapangalanan, wala man silang sinasabi, pero ramdam mo kung sino tong mga tao na to. Okay? So ano lang hindi lang yung katulad kay Senator Marcoleta na na-mention niya nga po si dating former House Speaker Martin Romualdez na tinuturo nga, no, na isa sa mga salarin, no, maging si Saldico ay itinuturo din tong si Saldico at si BBM di umano ay nasa likod din neto, no. So hindi natin alam mga kababayan kung ano yung katotohanan talaga until talagang lumabas ang mga ebidensya at tanging ang hukuman, husgado lamang ang makakapagsabi talaga na sila ay guilty talaga, no. So yun yung dapat nating hintayin mga kababayan, kasi hanggang ngayon kung wala talagang matibay na ebidensya at mabigat talaga na magtuturo at magpapatibay at hindi sisimulan, kumbaga may ebidensya na andyan na sila itinuturo na yung mga taong ito Pero kung wala talagang titindig, tatayo at talagang maninindigan dito, wala talagang mangyayari. At ito ay magiging aligasyon lang, chismis lang, at hindi talaga mapapanagot yung mga tunay na nagkasala. So again, maraming salamat sa mga kababayan. Kayo, anong opinion ninyo? Papayag ba kayo na ipakulong itong si Senator Marcoleta? Oo o hindi? So sagutin nyo po yan sa comment section mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.